Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, yes, alam nyo na yung dapat inyong gawin. Just click the red button na dyan sa ilalim. Yun lang po ay sapat na at saka para magiging happy na tayo. Yun. So ito mga utol, ang magiging topic natin sa video na ito is panahon kung kailan ba dapat ibigay ang tiwala at sarili mo sa isang lalaki. Yun. So ito kasi may nagtanong din sa atin nito na nabasa ko sa comment section. Na yun na nga kung kailan daw niya dapat ibigay yung tiwala niya at saka yung buong sarili niya sa isang lalaki. Kasi actually mga utol malaking impact din ito once na pumasok ka sa relationship. Na kailangan mong mag-ingat kung sino ba yung tao, kung sino ba yung lalaki na dapat mong sagutin. Kasi una sa lahat, dito nakasalala yung future mo. Yes, utol. Na maybe, malay natin, balang araw, dito ka pa masiraan ng ulo, dito ka pa magkasakit, sa taong ito. So that's why kailangan mag-ingat ka sa kung sino yung pipiliin mo, at saka kung ano yung karakteristik ng taong yan. Well, una sa lahat din utol, is, I don't know kung alam nyo lang ito na bago nyo sana sagutin yung isang lalaki, ay kailangan i-consider nyo rin yung 3 months rule na tinatawag. Which means, na bago mo sagutin yung isang tao, ay hintayin mo muna na umabot ng 3 months. O wag mo agad pasukin yung isang relasyon kung hindi pa umabot ng 3 months. Kasi sa 3 months na ito, ay posible, malay natin, na mahal niya pa yung ex niya, na pwede pa palang bumalik yung feelings niya sa ex niya. Or yung isa pa dito is, malay natin baka hindi ka rin niya totoong minamahal, kundi baka last lang. Which is may habol lang pala siyang iba sa'yo. Maybe yung katawan mo. Kaya utol napaka-importante po sa lahat na bigyan mo muna ng mahabang panahon yung isang tao bago mo sagutin. Minimum po yan utol, 3 months. Hindi yung 2 linggo, hindi man lang umabot ng 1 buwan is nagiging kayo na. Sinagot mo na kaagad yung lalaki. Na ito rin talaga yung maghahantong na ikaiiyak mo balang araw. Kasi hindi mo man lang kinilala muna yung isang tao or yung isang lalaki bago mo siya tinanggap. So ano ba yung mga alituntunin na dapat nating tignan bago natin sagutin or bago mo sagutin yung isang lalaki? Una sa lahat utol ay dapat kung consistent din siya sa mga pinapakita or mga pinaggagawa niya sa'yo. Kagaya na lang na halos araw-araw kanyang tinatawagan or chinachat, lagi kayong nag-uusap, palagi kanyang kinakamusta. Kung consistent ito utol ibig sabihin ay day by day, ganun pa rin ang pinapakita niya, hindi siya nagbabago or walang pagbabago. Kasi yung iba din dito utol ay nabubulagan. Na isang salita lang ng lalaki na pasensya na kasi busy kami, lalong-lalo na sa mga seafarer dyan, na mga nasa barko yung trabaho, na nanliligaw sa isang babae, and then sinasabi na pasensya na kasi wala kaming signal, ganito ganyan. Pero ito mga utol, okay lang ba sa'yo na magkaroon ng ganitong jowa? Mas mainam kasi na hintayin mo muna na magkita kayo and then tignan mo kung ano yung mga plano niya. Or kung makakaya mo rin ba na magkaroon ng boyfriend na kung minsan mo lang makakausap. Kasi yung iba din dito, malay natin, may mga partner pa na iba. Kasi yung ibang babae din dito ay sinasagot na yung isang lalaki na hindi pa nila nakita. Ni video call, hindi rin nagawa. May mga ganitong babae na sinasagot na yung lalaki and then nagpapadala na ng pera. Na binigay na kaagad yung tiwala. Na maybe nga, malay natin, nagsisex on phone na. Oh no! At hindi pa na-met yung isang lalaki. Kasi ito mga utol, kung minsan, ito bilang isang lalaki na rin, kami mga lalaki ay minsan talaga gumagamit or pinapasok namin yung relationship para makagamit ng isang babae. Na yung hindi mo alam, kahit LDR kayo, yes, gawin nyo yung SOP or yung sex on phone na tinatawag,
Malay natin utol ay nire-record niya pala. Yes, so ngayon, magugulat ka na lang na after ng ilang buwan, ilang araw is magsasawa na siya sa'yo. Nabigla ka na lang pera dahil nakuha niya na yung gusto niya. Oh. Same na rin ito sa pera. Na once na makuha na ng lalaki yung kagustuhan niya, like for example, nagpadala ka na ng pera, may mga nakakausap nga ako umabot na ng 2 million, yes, 200,000, 100,000 yung naipadala sa lalaki na hindi pa nila na-met. Padala ng padala. Na kung minsan is inuutol lang naman ng lalaki. Kasi kami mga lalaki ay given na talaga utol na magaling magmanipula. Kasi ito po yung gawain namin kung paano pasagutin yung isang babae. That's why pinag-aaralan po namin yan. Na kung minsan din ay ginagamit ng ibang lalaki sa panloloko, sa pambobola. Sa it's either kung ano man yung magiging motibo ng isang lalaki. Kung pipirahan ka man, gagamitin ka lang. Na buong akala mo is mahal na mahal ka talaga ng lalaki. Pero yung pala ay hindi. So ito mga utol, hintayin nyo talaga muna, bigyan nyo ng panahon. Yun na 3 months yung minimum, which is 3 months rule. Okay? Para dito mo rin makilala ng lubusan yung isang lalaki. At saka yung isa pa dito ay kilalanin mo yung mga kaibigan niya at saka yung family niya. Kung hindi niya magawa ito, just like for example, nanliligaw pa lang siya, mga utol i-consider nyo po na kahit maliligaw nyo pa lang yan or nasa stage pa lang kayo ng getting to know each other or nasa sa situational pa lang kayo, is kailangan mo rin talaga na makilala yung pamilya ng lalaki. Like for example, sabihin natin na papakilala ka muna niya bilang kaibigan, so okay lang po yun. At least nakilala mo yung family niya. At least nakapunta ka sa bahay nila or nakita mo sila na wala silang tinatago sa'yo. Kasi yung isang lalaki na may girlfriend o may asawa na ay hindi niya ito magagawa utol. So yun po ang kailangan ninyong tignan. Lalong-lalo na sa social media din, kasi uso na yan sa ngayon, na ginagamit ng bawat individual na tao na may social media account. So ngayon, yung isa pa dito, kapag wala siyang ganito utol, na wala man lang siyang account, dami account pa yung gamit niya, naku po, huwag ka muna magpadalos-dalos talaga. And then yung pinaka-importante po talaga sa lahat ay yung treatment na pinapakita niya sa'yo araw-araw. Like I said kanina, na dapat consistent po. Walang pagbabago, walang pag-iiba, walang pag-fade out. Na kung sa ngayon okay siya, and then umabot ng 1 linggo is parang wala na siyang gana sa'yo, naku po. Kasi may kasabihan nga tayo, the more na nagmamadali ka, ay the more na mas lalo kang madadapa. Kung easy to get ka is easy to forget ka rin. So, hindi po biro yung mga kasabihan na yan, na in psychological is yung po talaga yung magiging resulta once na madali ka lang kunin ng isang tao or ng isang lalaki. Once kasi na mahirap ka rin kunin utol, nagpapakita lang ito ng value mo. Na ganito ka pala kahirap kunin ng isang babae. Na isa rin ito na tinitignan ng isang lalaki na yung babae na ito once na mapasagot ko ay ganito din siya kahirap na kunin pa ng ibang lalaki sa akin. Yes! Ayan po yung isa na pumapasok sa aming isipan. So kung ikaw na babae, kung madali ka lang kunin, lagi mong tandaan utol, pwede kang i-echapwera ng lalaki or pwedeng mawala yung respeto niya sa'yo balang araw. So yun po, lagi ninyong tandaan, may 3 months rule po tayo which is 3 months po yung pinaka minimum bago mo sagutin yung isang lalaki. Kilalanin mo muna ng lubusan utol dahil again, dyan po nakasalala yung future mo. Okay? So yun po mga utulasan ay nakatulong talaga yung video na ito. Maraming salamat. So ingat po kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi